Ang una niyang naramdaman ay ang biglaang pagkawala ng balanse, ang pag-angat ng kanyang mga paa mula sa mamasa-masang lupa, at ang mabilis na pagbagsak. Isang mahinang sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahanda ang sarili sa sakit ng pagtama sa matigas na lupa. Pero hindi yun dumating. Sa halip naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na mabilis na sumalo sa kanya. Pumulupot sa kanyang baywang na may puwersang nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mukha ng kanilang bagong hardinero ang bumungad sa kanya. Si Julio. Ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanya. Sapat na para maamoy niya ang pinaghalong amoy ng lupa, damo, at pawis. Isang amoy na napakatotoo, napakalupa. Nakita niya ang maliliit na butil ng pawis sa noo nito. Ang pag-aalala sa mga mata nitong maitim. Ma'am Joan, okay lang po ba kayo? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya nakasagot kaagad. Ang tanging alam niya ay ang init ng mga braso nito sa kanyang likod at ang paraan ng pagpintig ng kanyang puso na hindi na niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Siya, si Dr. Joan Dela Merced, isang respetadong cardiac surgeon. Sanay siyang hawakan ang mga puso ng ibang tao, pero sa sandaling iyon, parang hindi niya makontrol ang sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang itinayo ni Julio. Mag-ingat po kayo, ma'am. Madulas po talaga dito pagkatapos umulan. Paalala nito, hindi pa rin binibitawan ang kanyang siko na para bang sinisigurong hindi na siya muling babagsak. Salamat, Julio. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Mabuti na lang at nandyan ka. Trabaho ko po yon, ma'am. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Noong isang linggo lang nagsimula si Julio. Siya mismo ang pumili dito mula sa 3 aplikante. Naalala pa niya ang araw na yon. Nakaupo ito sa harapan niya sa kanyang home office. Ang mga kamay ay magalang na nakapatong sa mga tuhod. Bata pa ito, marahil ay nasa early 20s lang, pero meron itong tindig at kaseryosohan na matanda para sa edad nito. Malinis itong manamit. At ang mga mata nito ay may kakaibang sinseridad. Kaya mo ba ang malawak na hardineng ito? Tanong niya noon. Kakayanin po, ma'am. Sagot nito ng walang pag-aalinlangan. Sanay po ako sa mabibigat na trabaho. At sa loob ng 1 linggo, pinatunayan nga nito iyon. Mula sa bintana ng kanyang silid, madalas niya itong napapanood. Masipag, tahimik, at nakatuon sa trabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon, habang nakatayo sila sa gitna ng hardin, napansin ni Julio ang isang maliit na galos sa kanyang braso. Marahil ay mula sa pagtama sa isang paso habang siya ay nahuhulog. Naku, may sugat po kayo, ma'am, sabi nito, puno ng pag-aalala. Huwag mo nang alalahanin, maliit lang yan, sagot niya, na para bang sanay na sa mga sugat. Pero umiling ito. Kahit na po, ma'am. Baka maimpeksyon. Sandali lang po. Iniwan siya ni Julio at mabilis na pumasok sa maliit na kubo kung saan nakalagay ang mga gamit nito sa paghahardin. Pagbalik nito, may dala na itong isang maliit na first aid kit. Kumuha ito ng bulak, nilagyan ng alcohol, at maingat na nilinis ang kanyang sugat. Ang mga daliri nito ay mag-aspang dahil sa trabaho, pero ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso ay napakagaan, napakadelikado. Napayuko si Joan at pinanood ang ginagawa nito, isang doktor na ginagamot ng kanyang hardinero. Kung iisipin ay nakakatuwa, pero ang nararamdaman niya ay malayo sa pagiging natatawa. Iyon ang unang beses sa maraming taon na naramdaman niyang may tunay na nag-alala sa kanya. Ayan po. Okay na, sabi ni Julio. Nakangiti pa rin. Salamat ulit, sabi niya. Ang boses ay mamaya mas mahina na ngayon. Tumangulang ito at bumalik na sa kanyang trabaho. Hinahayaan siyang mag-isa sa kanyang mga iniisip.
Pumasok si Joan sa loob ng kanilang malaki at tahimik na bahay. Isang gintong hawla, iyon ang tawag niya rito. Ang bawat muebles ay mamahalin, ang bawat sulok ay malinis. Pero kulang ito sa init. Kulang ito sa buhay. Umupo siya sa sofa at kinuha ang kanyang cellphone. May isang text message mula kay Anton, ang kanyang asawa. Joan, won't make it to dinner tonight. Meeting with investors went long. I'll see you late. Eat without me. Hindi na niya kailangang tingnan ang pangalan. Alam na niya ang estilo ng mga text nito. Maikli, direkta, walang emosyon. Parang isang business memo na pabuntong hininga siya, gabi-gabi. Ito na ang naging normal sa kanila. Ang kanyang asawa ay kasal sa kumpanya nito at siya ay isang bisita na lang sa buhay nito. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Pero ang bumalik sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Anton, kundi ang mga matang puno ng pag-aalala ni Julio. Ang init ng mga braso nito, ang magaspang pero magaan na paghawak ng mga daliri nito sa kanyang balat. Kinagabihan, habang naghahanda siya para matulog, dumaan siya sa bintana ng kanyang silid na nakatanaw sa hardin. At natigilan siya. Sa ilalim ng isang ilaw sa hardin, nakita niya si Julio. Nagtatrabaho pa rin ito kahit gabi na. Nakahubad ito ng pang-itaas at ang kanyang pawisang likod ay kumikinang sa ilalim ng artipisyal na liwanag. Nakita niya ang bawat galaw ng mga kalamnan nito habang naghuhukay ito ng lupa. Malakas, bata, puno ng buhay. Isang kakaibang init ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang umiwas sa bintana na para bang napaso. Sumandal siya sa pader, ang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon, natakot si Dr. Joan Dela Merced. Hindi para sa buhay ng kanyang mga pasyente, kundi para sa sarili niya. Dahil sa gabing iyon, isang lihim na binhi ang itinanim sa kanyang puso at alam niya na may halong takot at pananabik. Nadidiligan niya ito hanggang sa ito ay lumago. Kinabukasan, sinadya ni Joan na magtimpla ng 2 baso ng malamig na juice. Isa para sa kanya at isa, ang sabi niya sa sarili, ay para lang maging mabait sa kanilang bagong hardinero. Pero habang naglalakad siya patungo sa hardin, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na niloloko niya lang ang kanyang sarili. Hinahanap niya ito. Hinahanap niya ang pakiramdam na naramdaman niya kahapon. Nakita niya si Julio na nag-aalaga ng mga rosas, ang paborito niyang bulaklak. Maingat nitong tinatanggal ang mga tuyong dahon na para bang bawat halaman ay isang mahalagang pasyente na nangangailangan ng kanyang buong atensyon. Julio, mahina niyang tawag. Lumingon ito at nang makita siya, isang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na tila nagbibigay liwanag sa buong hardin. Ma'am Joan, magandang umaga po. Nagdala ako ng juice. Mukhang mainit ang sikat ng araw ngayon. Sabi niya, iniaabot ang baso. Nako, salamat po ma'am. Nag-abala pa po kayo. Tinanggap nito ang baso at ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang kuryente, gaano man kaliit, ang muling gumapang sa kanyang braso. Umupo siya sa isang batong upuan, sa di kalayuan, nagpapanggap na nagpapahangin lang, pero ang totoo ay ayaw niya pang umalis. Mukhang mahal na mahal mo ang mga halaman, puna niya. Opo ma'am, sagot nito habang umiinom. Sa probinsya po, yan po ang hanap buhay namin. Ang nanay ko po, napakagaling mag-alaga ng mga orkidya. Sabi niya, kailangan mo raw kausapin ang mga halaman para mamulaklak sila ng maganda. Napangiti si Joan, isang tunay na ngiti, hindi pilit. Talaga? At kinakausap mo rin ba ang mga rosas ko? Bahagyang namula si Julio,
na lalong nagpabatid ng kanyang kabataan. Minsan po ma'am, sinasabi ko sa kanila na swerte sila dahil may magandang hardin silang tinitirhan. Naramdaman ni Joan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang simpleng papuri pero tumagos iyon sa puso niya. Isang bagay na hindi na sinasabi sa kanya ni Anton. Para kay Anton, ang bahay ay isang investment, ang hardin ay parte ng landscape. Pero para sa kanya, at tila para na rin kay Julio, ito ay isang tahanan. Nagpatuloy ang kanilang mga usapan tungkol sa paboritong pagkain, sa mga pangarap, sa mga simpleng bagay sa buhay. Nalaman niyang pangarap ni Julio na makapagpatayo ng maliit na bahay para sa kanyang ina. Nalaman niyang mahilig ito sa mga lumang pelikulang Pilipino. At sa bawat kwento nito, mas lalo siyang napapalapit, mas lalo niyang nararamdaman na sa likod ng masipag na hardinero ay isang kaluluwang puno ng kabutihan. Nang araw na yon, bumalik si Joan sa loob ng bahay na may kakaibang gaan sa dibdib. Kinahapunan, nang pauwi na siya mula sa ospital, may napansin siyang isang puting rosas sa ibabaw ng kanyang mesa sa home office. Sa ilalim nito ay isang maliit na piraso ng papel. Ingat po kayo palagi, ma'am. Walang pangalan, pero alam niya kung kanino galing. Hinawakan niya ang bulaklak. Inamoy ang bango nito. Isang maliit na bagay, pero para sa kanya, mas mahalaga pa ito sa mga alahas na ibinibigay ni Anton sa tuwing may nagagawa itong pagkakamali. Itinago niya ang rosas sa loob ng isang libro, isang sikretong para lang sa kanya. Dumating si Anton ng gabing iyon. Dala-dala ang amoy ng mamahaling pabango at stress mula sa trabaho. Nagdiretso ito sa bar para kumuha ng alak. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Joan, sinusubukang magsimula ng usapan. "Nakakapagod," sagot ni Anton, habang binabasa ang mga email sa kanyang cellphone, hindi man lang tumitingin sa kanya. "That damn contractor is trying to pull a fast one. I had to spend the whole afternoon fixing his mess. We almost lost the North Tower project." Tumango na lang si Joan. Ang proyekto, palaging ang proyekto, o ang mga kliyente, o ang mga board meeting, tila wala ng lugar para sa kanya sa mundo ng kanyang asawa. "Kumain ka na?" tanong niya ulit. "I ate with the investors. Don't wait up for me. I still have to review some documents," sabi nito at umakyat na sa kanilang opisina sa itaas. Naiwan si Joan sa sala, napapaligiran ng katahimikan. Ang kaibahan ng pagtrato sa kanya ni Anton at ni Julio ay parang araw at gabi. Ang isa ay isang obligasyon. Ang isa ay isang kusang loob na pag-aalala. At sa gabing iyon, pinili ng puso niya kung saan ito mas masaya. Lumipas ang mga araw. Ang mga simpleng pag-uusap nila ni Julio sa hardin ay naging mas madalas, mas malalim. Ang mga palitan ng ngiti ay naging mga palihim na sulyap na puno ng kahulugan. Bawat isa ay isang maliit na hakbang palayo sa kanyang asawa at isang malaking hakbang papalapit sa tukso. Isang hapon, habang nag-aayos si Joan ng ilang mga gamit sa kanilang greenhouse, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong na salamin ay lumikha ng isang nakakabingingimong ritmo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Julio, basang-basa. "Ma'am, baka po maabutan kayo ng malakas na ulan. Sinusundo ko lang po kayo," sabi nito, hinihingal. "Salamat, Julio. Pero mukhang pareho na tayong natrap dito," sagot ni John, bahagyang natatawa. Nakatayo sila roon, sa loob ng maliit na espasyo, napapaligiran ng mga halaman at ng amoy ng basang lupa. Ang tanging maririnig ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Tumingin si Julio sa kanya, at sa pagkakataong yon, wala nang Ma'am Joan o hardinero sa pagitan nila. May nakita siyang lungkot, pangungulila, at isang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na salamin ng kung ano ang nararamdaman din niya. Dahan-dahan itong lumapit, hindi siya umatras. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw
na nagsasabing mali ito, pero ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sabik na naghihintay. Hinawakan ni Julio ang kanyang pisngi. Ang kamay nito ay magaspang, pero ang haplos nito ay puno ng pagsamba. "Hindi ko na kaya, John." Bulong nito. Ang boses ay paos at puno ng pagnanasa. At pagkatapos ay hinalikan siya nito. Sa una ay marahan isang pagtatanong. Nang tumugon siya, lumalim ang halik. Naging mapusok, gutom, na para bang lahat ng mga salitang hindi nila masabi ay idinaan na lang sa kanilang mga labi. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito, hinahayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon. Lahat ng kanyang lungkot, lahat ng kanyang pagkukulang, lahat ay tila nawala. Para sa isang saglit, naramdaman niyang buo siya, naramdaman niyang buhay siya. Pero kasing bilis ng kidlat na gumuhit sa kalangitan, ang kanilang mundo ay gumuho. Sa gitna ng kanilang paghahalikan, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa mahika. Ang tunog ng makina ng isang sasakyan. Ang tunog ng paparating na bimawo ni Anton. Agad silang naghiwalay. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Napatingin si John sa gate kung saan papaliko na ang sasakyan ng kanyang asawa. Ang puso niya, na kanina lang ay tumitibok sa pagnanasa, ngayon ay kumakabog na sa purong lagim. Para kay Anton de la Merced, ang mundo ay isang malaking chessboard. Ang bawat galaw ay dapat kalkulado. Ang bawat desisyon ay may katumbas na resulta. Ang kanyang kumpanya, ang De La Merced Holdings, ay ang kanyang kaharian at siya ang hari na hindi natutulog. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng kanilang building, tanaw niya ang buong syudad. Isang konkretong gubat na unti-unti niyang sinakop. Tagumpay. Iyon ang salitang nagpapatakbo sa kanyang dugo. At para sa kanya, ang tagumpay ay may mukha. Isang magandang asawa na doktor, isang marangyang bahay, isang pangalan na iginagalang sa mundo ng negosyo. Perpekto. Lahat ay nasa tamang lugar. O iyon ang akala niya. Nagsimula ito sa isang maliit na bagay. Isang amoy, isang umaga, habang naghahanap siya ng kanyang relo, napulot niya ang bathrobe ni John na naiwan sa kanilang kama. Nang iabot niya ito sa asawa, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito ang karaniwang amoy ng mamahaling pabango ni John o ng kanilang fabric conditioner. Ito ay amoy lupa, amoy halaman, amoy lalaki. "Nagpalit ka ba ng sabon?" tanong niya. Sinusubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Nagulat si John, pero mabilis ding nakabawi. Hindi. Baka naamoy mo lang yung bagong fertilizer sa hardin. Medyo matapang." Tumango lang si Anton at hindi na umimik. Pero ang isip niya ay nagsimula ng magtrabaho. Parang isang spreadsheet na may isang numerong hindi tumutugma. Maliit, pero nakakagulo. Lumipas ang ilang araw. Napansin niyang tila mas sumisigla si John. Mas madalas itong nakangiti. Mas inaalagaan nito ang sarili. Noong una, natuwa siya. Baka sa wakas ay nasasanay na ito sa kanilang buhay. Baka nawawala na ang lungkot na minsan niyang nakikita sa mga mata nito. Pero ang mga ngiti ni John ay hindi para sa kanya. Napapansin niya ito sa mga hapunan kung kailan pareho silang nasa bahay. Tahimik itong kumakain, pero bigla na lang may sisilay na munting nakangiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kawalan. Kapag tinatanong niya kung ano ang iniisip nito, sasabihin lang nitong, "Wala, may naalala lang ako sa ospital." Mga kasinungalingan, maliliit, pero tulad ng lason, unti-unting kumakalat. Ang kumpirmasyon ay dumating isang Biyernes ng gabi. Nag-aayos si John, suot ang isang damit na matagal na niyang hindi nakitang isinuot nito. Mukha itong mas bata, mas masaya. "Saan ang punta mo?" tanong ni Anton, habang inaayos ang kanyang kurbata. "May biglaang get-together lang kami ni Melissa. Matagal na kaming hindi nagkikita." Sagot nito, hindi tumitingin sa kanya.
abala sa paglalagay ng hikaw. Okay, enjoy. Huwag kang magpapagabi masyado, sabi niya. Simple, walang emosyon, pero sa loob-loob niya, isang pulang bandila ang itinaas. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan ng isang conference call, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Pagkatapos ng tawag, hinanap niya ang numero ni Melissa sa kanyang contacts. Hello, Melissa. Anton here. Sorry to bother you this late. Bungad niya. Oh, Anton. Napatawag ka? May problema ba? Sagot ng doktora sa kabilang linya, ang boses ay halatang kagigising lang. Wala naman. Itatanong ko lang sana kung kasama mo si Joan. May kailangan lang sana akong i-confirm sa kanya, pero naka-off ang phone niya niya. Isang perpektong palusot. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Melissa. Si Joan. Naku, hindi ko siya kasama. Actually, nasa bahay lang ako ngayon. Nilalagnat nga eh. Hindi kami nag-usap buong araw. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Anton. Ngunit ang boses niya ay nanatiling kalmado. Ah, ganun ba? Okay. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Sorry sa abala. Pagaling ka. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niya ang kanyang cellphone. Naka-off. Tama si Melissa pero bakit? Saan siya nagpunta? Ang spreadsheet sa kanyang utak ay nagkakagulo na. Ang mga numero ay hindi na tumutugma. Kinabukasan ay Sabado. Nasa kanyang home office si Anton, nagpapanggap na nagtatrabaho. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang malawak na hardin. At doon, nakita niya si John. Hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang hardinero, si Julio. Nakaupo sila sa isang bench nag-uusap at nakita ni Anton ang isang bagay na sumaksak sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Nakita niya kung paano tumawa si John, isang tawa na malaya, walang bigat, puno ng saya. Ang klase ng tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Ang klase ng tawa na dati ay para lamang sa kanya. Nakita niya kung paano pinitas ni Julio ang isang bulaklak at inabot ito kay John. Nakita niya ang paraan ng pagtanggap nito, ang pamumula ng mga pisngi, ang nahihiyang ng ngiti. Hindi iyon ang tingin ng isang amo sa kanyang empleyado. Iyon ay ang tingin ng isang babae sa isang lalaki. Doon, naintindihan lahat ni Anton. Ang kakaibang amoy, ang mga palihim ng ngiti. Ang kasinungalingan. Hindi siya galit. Hindi pa. Ang naramdaman niya ay isang malamig at matalas na determinasyon. Bilang isang CEO, sanay siyang mag-imbestiga ng problema bago gumawa ng aksyon. At ang sitwasyong ito, para sa kanya, ay isang malaking problema na kailangang solusyonan. Lunes, nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang presentasyon sa mga Japanese investors nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Joan. Anton, I'll be home late. May emergency surgery. Tinitigan ni Anton ang mensahe. Sa normal na pagkakataon, paniniwalaan niya ito. Ngayon, lahat ay kaduda-duda. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinapatigil ang kanyang presentasyon. Gentlemen, please excuse me for a moment, sabi niya sa mga Hapon. Lumabas siya ng conference room at tinawagan ang kanyang sekretarya. Carla, cancel my 4 o'clock meeting with the board. Pero sir, it's about the North Tower project. It's very important, gulat na sagot ng sekretarya. Something more important came up, mariing sabi ni Anton. A family matter. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na siya bumalik sa loob ng conference room. Dumiretso siya sa elevator. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit ang isip ay tumatakbo na parang makina. Nagmaneho siya pa uwi. Mas mabilis kaysa sa karaniwan. Hindi siya dumaan sa main gate. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang kanto na hindi tanaw mula sa kanilang bahay. Dahan-dahan siyang naglakad at ginamit ang kanyang sariling susi para buksan ang pinto sa gilid nang walang ingay.
Ang bahay ay tahimik. Masyadong tahimik para sa isang bahay na may emergency surgery ang may-ari. Nagsimula siyang maglakad paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat at kalkulado. Habang papalapit siya sa kanilang silid, may narinig siya. Hindi ito sigaw. Hindi ito usapan. Narinig niya ang mahinang halakhak ni John. Isang halakhak na malambing at puno ng saya. Isang halakhak na nanggagaling sa loob ng kanilang kwarto. Nakahiga si Julio sa kanyang maliit na kama sa servants' quarters, pero ang isip niya ay malayo. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala ang mga nangyari kanina. Ang halakhak ni John, hindi sa hardin, kundi sa loob mismo ng mansyon. Sinabi nitong masakit ang ulo nito at nagpresenta siyang ihatid ang isang basong tubig sa silid nito. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, tinitingnan ang isang lumang photo album. Ipinakita nito sa kanya ang mga litrato noong bata pa ito. Isang masayahing batang babae na may ngiting abot-tenga. Ikinuwento nito ang tungkol sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga pangarap bago siya naging isang seryosong doktor. At sa mga sandaling iyon, hindi siya si Dr. De La Merced at hindi rin siya ang hardinero. Sila ay 2 taong nagbabahagi ng mga piraso ng kanilang kaluluwa. At nang subukan niyang magpatawa gamit ang isang luma at corny na joke, tumawa ito. Isang tawa na dalisay at totoo. Ang tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig, pero kasabay ng tamis ng alaala ay ang pait ng katotohanan. Nagsisinungaling siya kay John. Bawat ngiti niya, bawat mabait na salita, bawat sulyap, lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Isang kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinilabutan siya nang makita ang pangalan sa screen. Kuya Marco. Nag-alinlangan siyang sagutin. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang green button. O, kumusta na? Isang malamig at walang pasensyang boses ang bumungad sa kanya. Kuya, sagot ni Julio. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Anong kuya? 1 linggo na, Julio? May resulta na ba? O baka naman nagpapakasarap ka na lang sa buhay mo dyan? Napapikit si Julio. Hindi ganun kadali, kuya. Kailangan ng tiyempo. Tiyempo? Narinig ni Julio ang sarkastikong tawa ng kanyang kapatid. Habang naghihintay tayo ng tiyempo, patuloy na nagpapakasaya ang hayop na yon. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung paano umiyak si nanay gabi-gabi? Kung paano nasira ang buhay ni tatay dahil sa kanya? Bumigat ang paghinga ni Julio. Hindi niya nakalimutan. Ang mga alaalang iyon ay parang multo na habang buhay nakabuntot sa kanya. Ang araw na isinara ang kanilang maliit na construction company. Ang araw na isinuko nila ang kanilang bahay. Ang araw na nawala ang lahat. Hindi ko nakakalimutan, mahina niyang sagot. Mabuti kung ganoon, sigaw ni Marco mula sa kabilang linya. Pero parang lumalambot ka na yata dyan, kapatid. Baka naman nahuhulog ka na sa asawa ng kaaway natin. Natigilan si Julio. Tinamaan siya. Wala siyang kasalanan dito, kuya. Mabait si Ma'am Joan. Katwiran niya. Walang inosente sa pamilyang yan. Kasama siya sa mga bagay na pinakamamahal ni Anton de la Merced. Kaya kasama siya sa mga bagay na kukunin natin mula sa kanya. Kailangan ko ng pruweba, Julio. Isang matibay na pruweba. Isang video. Isang bagay na sisira sa pangalan niya. Sa pamilya niya. Sa lahat. Pero kuya, walang pero-pero. Gawin mo ang pinag-usapan natin o ako mismo ang pupunta dyan para tapusin to. Tuot, tuot, tuot. Ibinaba na ni Marco ang tawag. Naiwan si Julio na nanginginig. Inihagis niya ang cellphone sa kama. Sinabunutan niya ang sariling buhok. Sa sobrang frustrasyon, kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang 2 litrato. Ang isa ay isang luma at kupas ng larawan ng kanyang masayang pamilya, bago ang lahat ng trahedya. Ang isa naman
ay isang litratong palihim niyang kinunan. Si Joan, nakangiti habang dinidiligan ang mga halaman. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang tungkulin at ang kanyang nararamdaman. Alam niyang kailangan niyang pumili. At sa ngayon, mas matimbang pa rin ang dugo. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid. Gamit ang susi na ibinigay sa kanya para sa bodega, binuksan niya ang pinto sa likod ng kusina. Ang bawat yabag niya sa sahig na marmol ay parang isang dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat anino ay tila humuhusga sa kanya. Pumunta siya sa sala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay na kasing liit lang ng isang botones. Isang high-tech na hidden camera na ibinigay sa kanya ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatago niya ito sa isang siwang sa gilid ng bookshelf, nakatutok ng perpekto sa malaking sofa. Isang lugar kung saan hindi ito mapapansin. Habang ginagawa niya iyon, pakiramdam niya ay dinudungisan niya hindi lang ang bahay na yon, kundi pati na rin ang tiwalang ibinibigay sa kanya ni Joan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya rito, hinihingal, na para bang katatapos lang niyang tumakbo sa isang mahabang karera. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginagamit niya para magtanim ng buhay sa hardin, ay siya na ring mga kamay na nagtanim ng isang bomba sa loob ng tahanan nila. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone, isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito. Oras na para sa susunod na hakbang. Gawin mo na. Ang greenhouse ay naging kanilang munting paraiso. Isang lugar na gawa sa salamin, kung saan ang mundo sa labas, kasama na si Anton, at ang lahat ng komplikasyon nito ay tila hindi makapasok. Sa loob ng santuaryong yon, ang relasyon ni Joan at Julio ay namukadkad na parang mga pinakamagandang orkidya. Hindi na ito tungkol sa mga ninakaw na halik lang. Ito ay tungkol sa mga kamay na magkahawak habang sila'y naglalakad sa pagitan ng mga halaman. Tungkol sa mga sikretong ibinubulong sa isa't isa. Tungkol sa pakiramdam na sa wakas ay may nakakita sa tunay na ikaw. Isang hapon, habang nakasandal ang ulo ni Joan sa balikat ni Julio, pinagmamasdan nila ang pagkulimlim ng langit. Masaya ka ba sa akin, Joan? Biglang tanong ni Julio, ang boses ay seryoso. Ngumiti si Joan at hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Hindi mo alam kung gaano. Binigyan mo ulit ng kulay ang mundo ko. Natahimik si Julio ng matagal. Naramdaman ni Joan ang pagbigat ng kanyang paghinga. Paano kung, pagsisimula nito, ang boses ay nanginginig? Paano kung hindi ako ang taong inaakala mo? Kumunot ang noo ni Joan at tiningnan niya ito. Nakita niya ang isang kakaibang takot at lungkot sa mga mata nito. Ngumiti siya ng malambing at hinaplos ang pisngi nito. Ano ka ba? Kilala kita. Ikaw si Julio. Ang hardinero kong masipag na may corny na jokes at may pinakamabait na puso sa buong mundo. Sabi niya, sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hinalikan niya ito ng marahan sa labi at sa halik na yon, tila nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Julio. Tumugon ito ng may higit pang pagnanasa na para bang sa pamamagitan noon ay matatakasan niya ang mga multo na humahabol sa kanya. Hindi alam ni John na sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang madilim na coffee shop, ang mundo niyang pinag-iingatan ay unti-unti nang ginigiba. Ito na ang initial report, Sir Anton. Sabi ng isang lalaking may makapal na bigote. Itinutulak ang isang brown envelope sa ibabaw ng lamesa patungo kay Anton. May nalaman ka na ba? Tanong ni Anton. Ang boses ay malamig. At walang bakas ng anumang emosyon. Kinuha niya ang sobre pero hindi pa ito binubuksan. Umubo ang pribadong investigador. Sir, ang pangalang Julio Reyes na ibinigay niya, walang ganoong tao sa anumang record.
Walang birth certificate, walang SS, walang kahit ano. Ang pangalan ay peke. Tumingin lang si Anton sa kanya, naghihintay ng kasunod. Pero, pagpapatuloy ng investigador, ginamit namin ang picture na binigay ninyo at nag-cross-reference kami sa mga school records at social media. At may nakita kami, sir. May tumugma. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Julio Mendoza. Mendoza. Ang apelyido ay pamilyar kay Anton. Parang isang kalawang na susi na sinusubukang ipasok sa isang lumang kandado sa kanyang isipan. Hindi pa niya ito mabuksan. May kapatid siya, sir. Dagdag ng investigador. Isang Marco Mendoza. At ayon sa aming source, ang dalawang yan ay mga anak ng dating may-ari ng Mendoza Construction. Sa isang iglap, ang kalawang na kandado sa isip ni Anton ay biglang bumukas ng may malakas na kalabog. Mendoza Construction. Ang maliit na kumpanyang yon. Ang huling balakid sa kanyang pinakamalaking proyekto 10 taon na ang nakalilipas. Ang kumpanyang dinurog niya, tinapakan at nilibing sa limot para lang makuha ang North Tower contract. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Anton. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang atake. Samantala, sa kanilang munting paraiso, napansin ni Joan ang isang bagay habang nag-aayos si Julio ng isang nasirang trellis. Bahagyang umangat ang laylayan ng t-shirt nito sa likod at nakita niya ang isang malaki at maitim na pasa malapit sa balikat nito. Julio! Gulat niyang sabi, agad na lumapit. Anong nangyari dyan sa likod mo? Mukhang masama yan. Agad na ibinaba ni Julio ang kanyang damit, tila nagulat at nahiya. Ito po ba, ma'am? Joan, wala po ito. Nadulas lang po ako kahapon habang nagbubuhat ng mga sako ng lupa sa bodega. Hinawakan ni Joan ang braso nito. Ang kanyang pagiging doktor ay lumabas. Sigurado ka? Gusto mo bang tingnan ko? Wag na po. Okay lang talaga ako. Mabilis niyang sagot. Umiiwas ng tingin. Para pag-ibahin ang usapan, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Joan at dinala ito sa kanyang mga labi. Ang mahalaga, nandito ka. Yun lang ang gamot na kailangan ko. Ang lambing ng kanyang mga salita at ang init ng kanyang halik sa kamay ni John ay sapat na para burahin ang pag-aalala nito. Nagtiwala siya. Pinili niyang magtiwala. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Anton. Hindi niya binuksan ang sobre sa harap ng investigador. Hinintay niyang makarating siya sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang email na ipinadala sa kanya. Sa loob niyon ay ang kumpletong report. Naroon ang larawan ni Julio Mendoza. Mas bata, mas payat, pero walang dudang siya iyon. Sa tabi nito ay isa pang larawan. Isang lalaking may matigas na panga at mga matang puno ng galit. Ang caption sa ilalim, Marco Mendoza, at ang pinakahuling piraso ng puzzle, isang lumang larawan ng isang pamilya, isang ama, isang ina, at 2 batang lalaki. Sa ilalim nito ay nakasulat, ang pamilya Mendoza, may-ari ng Mendoza Construction. Circa 2015, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isip ni Anton na parang isang bangungot. Ang pag-a-apply ng hardinero. Ang dahan-dahang paglapit nito sa kanyang asawa. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang planadong paghihiganti. Ang kanyang asawa, si Joan, ay hindi lang biktima ng pang-aakit. Siya ay isang sandata na ginagamit laban sa kanya. Sinuntok ni Anton ang manibela. Hindi malakas, pero puno ng pigil na galit. Ang pakiramdam ng pagiging naloko, ng pagiging nalinlang sa sarili niyang pamamahay, ay isang insulto na hindi niya kayang palampasin. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o panloloko. Ito ay naging isang digmaan. Isinara niya ang kanyang laptop, ang kanyang mga mata,
ay nanlilisik sa dilim. Mahina niyang binigkas ang pangalan na para bang isang sumpa. Mendoza, hindi maaari. Hindi umuwi si Anton ng gabing iyon. Nag-check-in siya sa isang 5-star hotel na malapit sa kanyang opisina. Kailangan niya ng lugar na neutral, isang lugar na walang amoy ng kasinungalingan para makapag-isip. Sa loob ng maluwag na suite, hindi siya natulog. Naglakad-lakad siya na para bang isang leon na nakakulong sa hawla. Ang galit ay naroon, isang nagbabagang apoy sa kanyang dibdib. Pero sa ibabaw ng galit na yon ay isang bagay na mas makapangyarihan, ang malamig na luhika ng isang CEO. Hindi ito isang simpleng away mag-asawa, ito ay isang hostile takeover at ang target ay ang kanyang buhay. Tinanggal niya sa kanyang isip ang imahe ni Joan bilang kanyang asawa. Sa chessboard na ito, si Joan ay ang queen, ang pinakamahalagang piyesa na ngayon ay hawak ng kalaban. At si Julio, siya ang pawn, isang sakripisyo na may nakatagong lason. Ang tunay na kalaban, ang hari sa kabilang panig, ay si Marco Mendoza. Isang lumitaw na ngisi ang gumuhit sa labi ni Anton. Digmaan ang gusto nila, digmaan ang ibibigay niya. At sa larong ito, hinding-hindi siya natatalo. Kinabukasan, umuwi siya na para bang walang nangyari. May dala pa siyang isang malaking buke ng mga paboritong bulaklak ni Joan. Naabutan niya itong nag-aalmusal at kitang-kita niya ang gulat at pagkakasala sa mga mata nito nang makita siya. Anton, akala ko, nasa opisina ka na. I wanted to surprise you, sabi niya. Ang boses ay malambing. Inilapag niya ang mga bulaklak sa mesa at hinalikan ito sa noo. Naramdaman niyang bahagyang nanigas ang katawan nito. I'm sorry kung naging abala ako nitong mga nakaraang buwan. Babawi ako. Hindi. Okay lang. Nauutal na sagot ni John. Umupo si Anton sa tapat niya. Actually, may naisip ako. Malapit na ang anniversary natin. Let's have a special dinner. Just the two of us. Dito sa bahay. Ipapaluto ko lahat ng paborito mo. Sa mga mata ni Anton, si Joan ay parang isang bukas na libro. Nakita niya ang panik, ang pag-iisip ng palusot at ang hiya. Pero sa huli, wala itong nagawa kundi tumango. So sige, that sounds lovely. Great, it's a date then, sabi ni Anton, ngumingiti. Pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang unang bahagi ng bitag ay nailatag na. Pagdating niya sa opisina, ang una niyang tinawagan ay ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Carla, I have a very confidential task for you. I want you to find everything you can about a man named Marco Mendoza, dating may-ari ng Mendoza Construction, financials, utang, mga kahinaan. I want to know where he bleeds. At Carla, dagdag niya, ang boses ay mas mariin. Walang dapat makaalam nito. Understood? Yes, sir, understood. Sagot ng babae sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Anton sa kanyang upuan. Sa isang saglit, isang kirot ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang puso. Kung inalagaan ko lang sana siya ng maayos. Hindi sana aabot sa ganito, pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Walang lugar para sa kahinaan sa isang digmaan. Lumipas ang 2 araw, ang bahay ay naging isang entablado. Si Anton ay ang perpektong asawa at si Joan naman ay ang asawang puno ng pagkakasala. Isang hapon, habang naglalakad si Anton sa hardin, nadaanan niya si Julio na nagdidilig. Huminto siya. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng maigi. Ang batang ito, ang ahas sa kanyang paraiso. Ngumiti si Anton, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Julio, magaling ang trabaho mo. Keep it up. Natigilan si Julio
halatang nagulat sa biglaang papuri. "Salamat po, sir." Nagpatuloy sa paglalakad si Anton. Naramdaman niya ang mga mata ng hardinero na nakatitig sa kanyang likod, puno ng pagtataka at kaba. Mabuti. Gusto niyang makaramdam ito ng kaba. Ang huling piyesa ng kanyang plano ay inilagay niya ng gabing iyon. "Joan, honey," malungkot niyang sabi habang sila'y naghahapunan. "May masama akong balita." Tumawag ang Cebu office. "May malaking problema sa site. Kailangan akong lumipad papunta doon bukas na bukas din." Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ni John mula sa pag-aalala papunta sa isang bagay na hindi nito maitago. Ginhawa. "Pero, paano ang anniversary dinner natin?" Tanong nito. Sinusubukang magpanggap na bigo. Hinawakan ni Anton ang kamay nito. "I'm so sorry. Babawi ako, promise. It's just for one night. I'll be back the day after. Wag mo na akong hintayin bukas. Baka gabihin na ako sa biyahe." "Okay." Mahinang sagot ni John. "Mag-iingat ka." Ang entablado ay handa na, sabi ni Anton sa kanyang sarili. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Joan, dala ang isang maliit na maleta. Pero hindi siya sa airport nagpunta. Nagtago lang siya sa hotel suite na kanyang inupahan, naghihintay. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa dilim at tinitingnan ang skyline ng syudad, tumunog ang kanyang telepono. Ang pribadong investigador. "Sir, may update ako," sabi ng lalaki. "I'm listening," sagot ni Anton. "Nalaman ng tao ko na may hawak silang video at mukhang may plano silang ipadala yan sa inyo bukas, sa mismong araw ng anniversary ninyo." Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Anton. "Perpekto. Salamat sa impormasyon," sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa kanyang relo. Oras na. Ang akala ng mga Mendoza ay sila ang naglalatag ng bitag. Hindi nila alam, matagal na silang pumasok sa hawla na si Anton mismo ang gumawa. Ang gabi ng katotohanan ay malapit na. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay kakaiba. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikan na puno ng pananabik at nakaw na kaligayahan. Para kay John, ang pag-alis ni Anton ay parang isang biglaang paglaya. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib, ang pagkukunwari, ang kasalanan. Kahit sa isang gabi lang, tumawag siya kay Julio gamit ang isang prepaid SIM na binili niya para lang sa kanilang dalawa. Wala siya. Bulong niya sa telepono na para bang kahit ang mga pader ay maaaring makarinig. Umalis siya papuntang Cebu. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay ang boses ni Julio, puno ng hindi maitagong saya. "Pupunta ako dyan." Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag. Naligo si Joan, nagsuot ng isang simpleng bestidang sutla at naglagay ng kaunting pabango. Ang anniversary dinner na plinano ni Anton ay matutuloy, pero para sa ibang lalaki. Ang ironiya ay hindi nakalampas sa kanya, ngunit iwinaksi niya ito. Sa gabing ito, ayaw niyang mag-isip. Gusto niya lang makaramdam. Dahil sa ulan, nagpasya silang manatili sa loob. Sa sala, sa harap ng malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin na basang-basa, binuksan nila ang isang bote ng alak. Ang mahinang ilaw mula sa isang lamp. Sa sulok ang tanging liwanag nila. Lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa kanilang paligid. "Para sa atin," sabi ni Julio, itinaas ang kanyang baso. "Para sa atin," sagot ni John. Ang mga mata ay nagniningning. Ang bawat lagok ng alak ay nagpapawi sa natitira pa niyang pag-aalinlangan. Dito, sa mga bisig ni Julio, tama ang lahat. Siya ay hinahangaan, siya ay minamahal, siya ay nakikita. Inilapag ni Julio ang kanyang baso at marahang hinawakan ang mukha ni John.
Mahal kita, bulong niya. Ang mga salita ay tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, naniwala si Joanne na totoo iyon. Naniwala siya dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan. Sinagot niya ito, hindi ng salita, kundi ng isang halik. Isang halik na nag-umpisa ng marahan at puno ng lambing, ngunit habang tumatagal ay naging mas mapusok, mas desperado. Ito ang sandaling hinihintay nila. Ang sandali na sila lang ang tao sa mundo. Nakahiga sila sa malambot na carpet, ang mga damit ay nagkalat sa sahig. Ang ulan sa labas ay ang tanging saksi sa kanilang pag-iibigang ipinagbabawal. At bigla, isang malakas na kalabog ang sumira sa lahat. Click! Ang ilaw sa buong sala ay biglang bumukas. Nakakasilaw, walang awa. Napabalikwas si John. Si Julio ay agad na napatayo, sinusubukang takpan ang sarili. Sa may pintuan, nakatayo si Anton. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Good evening," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Sana ay hindi ako nakaistorbo sa inyong munting selebrasyon." Nanginig ang buong katawan ni John. Ang kanyang utak ay hindi maproseso ang nangyayari. "Anton, akala ko nasa Cebu ka?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Anton. "Ang dami mong akala, John." Pero hindi lang si Anton ang naroon. Mula sa likod niya, isang anino ang humakbang papalabas. Isang lalaking hindi pamilyar kay John. May matigas na panga at mga matang puno ng pagkamuhi. "Sino? Sino ka?" tanong ni Joanne. Ang lalaki ay ngumisi. "Hindi mo na ako kailangan pang makilala. Pero ang kapatid ko," sabi nito. Tumingin ng masama kay Julio. "Kilalang kilala mo na yata." "Kapatid?" Napatingin si Joanne kay Julio. Nakita niya itong nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang muka ay puno ng hiya at takot. "Ano ang ibig sabihin nito, Julio?" tanong ni Joanne. Ang boses ay basag na. "Mukhang kailangan ko nang tapusin ang palabas na ito," sabi ni Marco. Naglakad papunta sa malaking TV sa sala. May isinaksak siyang USB. "Ano yan?" sigaw ni John. "Ang pruweba," sagot ni Marco. At sa screen, biglang lumabas ang isang video. Isang video na kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ang video nila ni Julio sa mismong sofa na yon. Ilang linggo na ang nakalipas. Gumuho ang mundo ni John. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat matamis na salita, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang artista sa isang masamang dula na hindi man lang niya alam. Hindi ito pag-ibig, isa itong paghihiganti. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Julio, naghahanap ng sagot. "Pamilya Mendoza, Joanne," sabi ni Anton. Sinasagot ang tanong para sa kanilang dalawa. "Naalala mo ba sila? Ang kumpanyang kinailangan kong tanggalin sa aking daraanan, 10 taon na ang nakalipas. Ito ang kanilang ganti." Bumaling si Anton kay Marco. Ang muka ay walang emosyon. Itinapon niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng center table. "Tapos na ang laro mo, Marco. Ang folder na yan, naglalaman niya ng lahat ng record ng mga illegal mong gawain. Pautang, tax evasion. Isang tawag ko lang sa mga koneksyon ko. At hindi ka lang babalik sa pagiging mahirap. Mabubulok ka pa sa kulungan." Namutla si Marco. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang nawala. Pagkatapos, pumaling si Anton sa nanginginig na si Julio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. "At ikaw," sabi niya, ang bawat salita
ay parang isang suntok. Pumili ka. Walang pumili. Sa huli, si Anton ang gumawa ng desisyon para sa lahat. Itinuro niya ang pinto. Umalis na kayo. Pareho kayo. Walang salitang lumabas mula kay Marco. Kinuha niya ang folder mula sa lamesa at mabilis na lumabas ng bahay. Hila-hila ang kapatid niyang tulala pa rin. Hindi man lang lumingon si Julio. Hindi man lang ito tumingin sa kanya sa huling pagkakataon. At iyon, para kay John, ang pinakamasakit sa lahat. Ang pananahimik nito ay isang pag-amin. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa buong mansyon. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang tunog ng ulan sa labas at ang dalawang naghahabol na paghinga sa loob. Nanatili si John sa sahig, nakabalot sa isang kumot na kinuha niya mula sa sofa. Hindi na siya umiiyak. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Pakiramdam niya ay hinubaran siya, hindi lang ng damit, kundi ng dignidad, ng pagkatao. Hindi siya galit kay Anton, hindi siya galit kay Julio. Ang galit niya ay para sa sarili niya, sa kanyang kahangalan, sa kanyang kahinaan. POV Anton. Nakatayo si Anton malapit sa bintana, nakatalikod kay John. Pinagmamasdan niya ang pagpatak ng ulan sa salamin. Ngunit ang nakikita niya ay ang refleksyon ng nasirang babae sa sahig. Nanalo siya. Iyon ang dapat niyang maramdaman, na ipanalo niya ang digmaan, na itaboy niya ang mga kaaway, na ipagtanggol niya ang kanyang teritoryo. Pero bakit pakiramdam niya ay mas malaki pa ang nawala sa kanya? Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, inamin niya sa sarili niya ang isang katotohanan. Hindi nagsimula ang gulo na ito dahil sa paghihiganti ng mga Mendoza. Sila ay mga oportunista lamang na nakakita ng isang siwang. Ang siwang ay matagal nang naroon. Isang siwang na siya mismo ang gumawa dahil sa kanyang kapabayaan. Dahan-dahan siyang lumingon at lumapit kay John. Hindi siya umupo sa tabi nito. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan ng layo para maging kapantay niya ito. John, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na malamig o matigas, ito ay pagod. Hindi sumagot si John. Nagpatuloy si Anton. Kasalanan ko rin to. Sa wakas, itinaas ni Joan ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay mapupungay at walang buhay, ngunit may bahid ng pagtataka. Iniwan kita, sabi ni Anton. Ang bawat salita ay isang mabigat na pag-amin. Nandito ako sa bahay, pero wala ako. Masyado akong naging abala sa pagbuo ng isang imperyo na nakalimutan kong magtayo ng isang tahanan. Patawarin mo ako. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni John. Pero ngayong narinig na niya, wala na itong epekto. Huli na ang lahat. Bakit ngayon lang, Anton? Tanong niya. Ang boses ay mahina at puno ng pait. Bakit kailangan pa nating umabot sa puntong ito bago mo nakita? Tumingin siya sa paligid ng kanilang perpektong sala. Ang lahat ng ito, ang magandang bahay, ang mga mamahaling bagay. Ano ang silbi ng mga to kung sa loob nito ay 2 taong estranghero sa isa't isa? Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Hinanap ko sa iba ang mga bagay na dapat ay sa'yo ko natatanggap. Ang atensyon, ang pag-aalaga, ang pakiramdam na ako ay mahalaga. Mali ako, Anton. Alam kong mali ako. At habang buhay kong pagbabayaran ang pagkakamaling gayon, pero hindi mo rin maitatanggi na may pagkukulang ka. Walang isinagot si Anton. Tinanggap niya ang bawat salita na parang isang sampal. Naglakad si John papunta sa hagdanan. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Saan ka pupunta? Tanong ni Anton. Huminto si Joan, ngunit hindi lumingon. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong umalis dito. Hindi dahil sa galit ako sa'yo, pero para hanapin ulit ang sarili ko. Dahil sa gabing ito,
Hindi ko na alam kung sino ako. Umakyat siya sa kanilang silid at kinuha ang isang maliit na maleta. Isinilid niya ang ilang mga damit at mga importanteng gamit. Hindi na niya tiningnan ang mga litrato nila ni Anton na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Pagbaba niya, nakita niyang naghihintay pa rin si Anton sa paanan ng hagdanan. Ang mukha nito ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Takot. Hindi niya ito pinigilan. Hindi niya hinawakan ang kanyang braso. Tinitigan lang siya nito habang naglalakad siya patungo sa pinto. Bago niya buksan ang pinto, narinig niya ang tanong ni Anton. Ang boses nito ay basag at puno ng pagsusumamo. May pag-asa pa ba tayo, Joan? Huminto si Joan. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Isang luhang hindi niya inaasahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas sa gabing maulan. Iniwan ang tanong ni Anton na nakalutang sa hangin. Walang kasagutan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang umaga ni Joan ay nagsisimula na ngayon hindi sa katahimikan ng isang malaking mansyon, kundi sa init ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang maliit na apartment sa syudad. Siya na mismo ang nagtitimpla ng kanyang kape. Matapang, walang asukal, isang simpleng gawain, pero para sa kanya, ito ay isang simbolo. Isang simbolo na siya na ulit ang may hawak ng sarili niyang buhay. Habang nakaupo siya sa kanyang munting balkonahe, tinitingnan ang mga sasakyang unti-unting dumadami sa kalsada sa ibaba. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang magaling, pero hindi na ito sariwa at kumikirot. Ang mga peklat na lang ang natira, isang paalala ng mga aral na kanyang natutunan. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa trabaho sa ospital. Sa pagliligtas ng mga puso ng ibang tao, unti-unti niyang binubuo muli ang sarili niyang puso. Isang araw, pag-uwi niya, may isang sulat na naghihintay sa kanya sa ibabaw ng kanyang pinto. Walang return address, pero pamilyar sa kanya ang sulat kamay sa sobre. Galing ito sa probinsya, nag-alinlangan siyang buksan ito, pero alam niyang kailangan niyang harapin ang huling multo ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim at binuksan ng liham. John, hindi ko alam kung mababasa mo ito, pero kailangan kong subukan. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng nangyari. Ginamit ako ng kapatid ko, pero hindi yun dahilan. Hinayaan kong gamitin ako dahil sa galit at sa maling akala. Ang pinakamalaki kong kasalanan ay ang saktan ka. Ang nararamdaman ko para sa'yo, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan ay naging totoo. Maniwala ka sana. Pero alam kong wala na akong karapatan. Nasa probinsya na ako ngayon kasama ang nanay. Nagsisimula ulit. Ito lang ang paraan para mapatawad ko ang sarili ko. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ako. Hulyo matagal na tinitigan ni John ang papel. Walang luha, walang galit. Ang naramdaman niya ay isang uri ng malungkot na pag-unawa. Pareho lang silang biktima sa iba't ibang paraan. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso hanggang sa hindi na mabasa ang mga salita. Pagkatapos, itinapon niya ito sa basurahan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na. Ito na ang huling pahina ng kabanatang iyon. Oras na para magsimula ng bago. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Anton. May bitbit na 2 paper bag na amoy pa lang ay alam na niyang paborito niyang pagkain mula sa isang Chinese restaurant. Nag-overtime ka na naman siguro. Baka hindi ka pa kumakain, sabi ni Anton. Hindi ito isang tanong, kundi isang statement. Ngumiti si Joan at pinapasok niya ito. Sa loob ng 6 na buwan, ito na ang naging normal nila. Dumadalaw si Anton, minsan sa 1 linggo. Hindi para manuyo, hindi para pilitin siyang bumalik.
Dumadalaw ito para maging kaibigan. Umupo sila sa kanyang maliit na dining table at nagsimulang kumain. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Joan. "Nakakapagod, pero masaya," sagot ni Anton. "Isinara ko ang isang malaking deal kanina, pero sa unang pagkakataon, umuwi ako ng 5:00. Natututo na akong magdahan-dahan." Nagkatinginan sila at sabay na ngumiti. Ang kanilang mga usapan ay hindi na tungkol sa mga proyekto o mga problema. Tungkol na ito sa mga simpleng bagay, isang nakakatawang pasyente, isang bagong pelikula, isang balita sa dyaryo. Dahan-dahan, muli nilang ginalugad ang mga landas patungo sa isa't isa, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong nasaktan na sinusubukang maghilom. Matapos ang hapunan, nagpaalam na si Anton. Walang pilitan, walang awkward na katahimikan. Naiwan si Joan na nag-iisa, pero hindi malungkot. Lumabas ulit siya sa balkonahe, pinanood ang mga ilaw ng syudad na kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila ni Anton. Hindi niya alam kung handa na ba siyang sumubok muli. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang sapat na siya, kahit mag-isa. At sa pakiramdam na yon, mayroong kalayaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Umilaw ang si screen. Isang pangalan ang lumabas. Anton. Tinitigan niya ito. Isang maliit at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya ito sinagot kaagad. Hinayaan niya muna itong tumunog habang dinadama ang malamig na hangin ng gabi. Ang hinaharap ay isang pagpipilian at sa wakas, handa na siyang pumili.